Congressman, mamaya na nga po yung unang araw ng pagsala nito mga ebidensya no, na may kinalaman dito po sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pero para mas malinawan lang po talaga yung publiko, ano mismo ang aabangan mamaya? Ito po ba titignan lang natin yung mga dokumento na dala ng mga ipinasabina na tao o magkakaroon na po ng actual questioning lalo at kasama po sa inimbitahan nyo itong si Ramil Madriaga? May mga tanong din po, no? Pero ito po ay clarificatory questions. Hindi mo naman po pwedeng i-cross-examine. Mm-mm. Dahil yung cross-examination, mangyayari lamang po yan pagdating na ng actual trial, which is sa Senado. Pero dito po, for purposes of parang sinasabi natin, hinahantulad natin to sa preliminary investigation, kung saan pinapayagan po na tayo magtanong ng mga clarificatory questions base lamang sa kanilang mga affidavit. Okay. Congressman, doon po sa mga ipinasabina natin, madami-dami po ito. Bukod kay Ramil Madriaga, pinatawag nyo rin po si NBI Director, nandyan din po si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, maging si dating DepEd spokesperson Michael Powa at iba pa. Meron po ba dito ang nagsabi na hindi makakarating? Wala pa po akong idea kung sino ang nagsabi na hindi makakarating at kung sino rin ang nag-commit na makakarating. Pero ang alam ko po, si Madriaga makakarating po to dahil yung petition po namin sa korte para siya ipayagan ay nag-grant. So inaasahan po natin mamaya ang kanyang pagdating. So bukod po kay Madriaga, inimbitahan din po natin yung nagnotaryo sa kanya. Oh yes, Tapos oo. yung si Camora, yung pong sa COA, so yung sa archive, inimbitahan din po natin. So sila Mm-mm. po yung mga inaasahan po natin na darating. Oo. Maging si BIR Commissioner, nandun din po mamaya, pati si SEC Chairperson Francis Lim, tama po? Ang alam ko po, inimbitahan po silang lahat. Opo. Oo. Sir, since nabanggit niyo po si Madriaga, sabi niyo nga po, ang tawag clarificatory questioning pero walang cross-examine. May inaasahan po ba tayo na mga bagong dokumento or bagong testimonya, bagong impormasyon na mamaya lang malalaman ng publiko? Well, basically, ang tanungan mamaya, mababaw lang yung dun lamang sa kanyang affidavit unless magdagdag siya, no? Pero siyempre, ang tanong kasi namin is limited lamang sa clarificatory question. At kasama din po yung pagtimbang dun sa credibility nitong si Madriaga. Yung sa credibility, yung tatanungin kung siya ay may credibility, yan sa ano na yan, sa Senado na yan. Oo, hindi po yun kasama. In fact, Oo. kung itetest yung kanyang credibility sa Senado. Oh, yun po sa mga documents na kasama po dun sa mga hiningi po ninyo ng Committee on Justice. Sir, kasama din po ba ito sa mga ipapakita? Halimbawa, yung SAL and records ni VP Sara from 2017 sinasabi hanggang ngayon pong taong ito, maging yung pong mga BIR records nilang mag-asawa, sasapublik po ba ito mamaya? Hindi ko lang po alam kung lahat ay kasi sobrang dami. Baka mamaya, siyempre titingnan din natin yung salang ng mga witness. You have the COA, yung si Carmona, nandiyan dyan din si Madriaga, nandiyan dyan yung sa archive, nandiyan dyan din yung witness sa tawag dito, yung sa notaryo. So hindi ko lang alam kung lahat may isasalang yan mamaya. Oo. Oo. Nakapagbigay po ba ng impormasyon si Ombudsman Remulla kung lahat mismo nung SAL and records ay maibibigay po nila or yung time lang na siya po ay Vice President, hindi nakasama yung mga nauna pa? Wala po akong knowledge yan. Wala po akong personal knowledge. Oo. So kumbaga mamaya lahat magkakaalaman kung ano ang dalang Mamaya dokumento. ako po malalaman kung ano po yung mga bit-bit ng mga resource person natin. Oo. Gaano po kahalaga yung pagpunta mamaya ni Madriaga dun sa mangyayari na tinatawag nyo nga pong clarificatory hearing? Well, unang-una, kasi siyempre kailangan patotohanan niya yung kanyang sinumpaang salaysay dahil yung sinumpaang salaysay niya ay parte ng complaint, no? Ng mga complainant, isa siya sa mga testigo. Kaya siyempre kailangan patotohanan niya yan, yung mga nakalagay dyan. Kasi unang-una, ngayon pa lang ang first time na makakaharap namin siya
So dito rin kailangan i-identify niya yung affidavit na kanyang sinalaysay na ito ay kusang loob niyang ginawa at walang pumilit po sa kanya dito. At sure na po ito 100% that Madriaga will be there. May cooperation po siya galing din sa kanyang abogado. Yun po ang pagkakaalam ko. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.